Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kabilang panig, sinasamantala ang agwat sa pagitan ng mga pagsabog, si Han Sanchen din ang huling taong nakakompleto ng paglikas. Sa katunayan, kung kaya ni Han Sanchen ang pakikitungo sa mga taong ito, ang sagot ay malinaw. Ngunit ayaw ni Han Sanchen na harapin ito, una dahil hindi talaga siya naglakas loob na gumamit ng masyadong maraming zinki ngayon, kung hindi, magagawa niyang pasabugan ang sarili sa lugar nang hindi siya inaatake ng kaaway. Ang pangalawa ay narito ako sa unang pagkakataon. Hindi ako pamilyar sa lugar na ito at hindi rin ako pamilyar sa kalaban. Nang hindi niya alam ang lalim ng kalaban, at si Han Sanchen ay nasa isang espesyal na sitwasyon at hindi maaaring gumamit ng labis na nakakainis na enerhiya, ang pinakamagandang pagpipilian ay ang mag-click lamang at huminto. Total, hindi mo man lang alam kung gaano karaming tao ang nasa kabila, at kung gaano karaming mga kapangyarihan at Panginoon ang naghihintay sa iyo. Ang pag-ibig ay maglalagay lamang sa iyong sarili sa isang dahado. May tiwala si Han Sanchen, ngunit hindi ibig sabihin na magiging mayabang si Han Sanchen, kung siya ay hindi sapat na maingat sa kanyang mga aksyon, kung gayon siya ay maaaring namatay ng hindi mabilang na beses. Gayunpaman, tumakbo ang 5 tao, ngunit ang problema ay wala silang ideya kung saan sila pupunta. Okay lang bang lumabas ng village? Lumipad sa ere si Han Sanchen at binuhat si Xiaono. Siya ang orihinal na taong gustong tulungan ni Han Sanchen, kaya natural na gustong tulungan siya ni Han Sanchen, dagdag pa, hindi siya kasing edukado ng iba pang 3 tao. Tumingin ang babae at sinabing, hindi ka maaaring lumabas ng nayon, kung lalabas ka sa nayon sa araw, mamamatay ka ngunit hindi mabubuhay. Nagmamadali ding tumango ang munting alipin, oo po, Ginoo, bawal po tayong umalis sa nayon kahit gabi na, lubhang mapanganib. Pero ang ubod ng tanong, kung hindi tayo makalabas, ano ang magagawa natin? Pumunta sa mga tahanan ng ibang taga-nayon upang samilong. Natatakot ako na magdudulot lang ito ng gulo sa iba, kaya maaari lang akong tumakbo sa lugar na walang tao. Kung lalabas tayo, maaaring hindi tayo mamatay, ngunit kung manatili tayo sa nayon, dapat tayong mamatay. Ang lugar sa baryo ay napakaliit, at ang ganitong uri ng lugar ay hindi angkop para sa pagtakas, kaya't sa lalong madaling panahon, isang grupo sa kanila ay aabutan ng iba, at ang panganib ay malapit na. Kung maubusan ka, baka hindi ka mahuli ng grupong ito ng mga tao, ang lupa ay sapat na malaki pagkatapos ng lahat. Saglit na nag-isip ang babae at parang may katuturan, parang tama ang sinabi niya, kung mananatili tayo sa nayon, tiyak na mamamatay tayo at makakasira ng ibang tao, kung lalabas tayo, mamatay man tayo sa labas, at least hindi tayo mamamatay sa labas, what a burden. Makinig ka sa kanya at tumakbo palabas ng village. Isang grupo ng 5 tao, sina Han Sanchen at 2 ang lumilipad, tumakbo silang 3 sa ilalim ng lupa at mabilis na tumakbo patungo sa labas ng village. Kakaiba ang nayon, sa liwanag ng araw, walang sinumang kaluluwa ang makikita sa daan, at bawat pinto ay sarado. Ilalabas ba ng mga taong iyon ang kanilang galit sa mga taga-nayon pagkatapos na hindi nila tayo mahanap? Mahinang tanong ni Han Sanchen kay Xiaono. Umiling si Ziano at sinabing, hindi, nakikita mo, talagang may selyo sa pintuan ng bawat bahay. Hanggat nakalagay ang selyo, ang mga taong ito ay hindi makapasok sa bahay at natural na hindi magdulot ng anumang banta sa ibang tao. Ngayon, may masamang intensyon si Lucien at ang iba pa, simula nang pumasok sila sa bahay ay nakikipag-ugnayan na sila sa atin. Wala akong oras na lagyan ng selyo ang pinto, para direktang atakihin tayo ng grupong iyon, mahinang sabi ni Xiaono. Daan. Dagdag pa,
biglang dumilim ng sobrang bilis ngayon, kaya sa totoo lang, hindi namin nakita ang problemang ito. Nagpatuloy ang Xiaono, gayunpaman, ang ibang mga taga-nayon ay dapat na nag-post ng mga selyo alinsunod sa mga patakaran, kaya ito ay magiging maayos. Kakaiba ba talaga na mapipigilan ng selyo ang mga taong ito na makapasok sa bahay? Ang unang reaksyon ni Han Sanchen ay naramdaman niya na ang diskarteng ito ay mapangahas at kakaiba, gayunpaman, hindi niya masabi kung ano ang kakaiba o abnormal sa sandaling ito. Maya-maya, isang grupo ng 5 tao ang lumipad sa labas ng nayon. Sa labas ng nayon, may mga tagpi ng kagubatan sa lahat ng dako. Ito ay halos kasing layo ng nakikita ng mata. Kapag napasok na ito ng mga tao, madali na itong mablock o mawala pa ang kanilang paningin. I am afraid that it is precisely for this reason that they feel na tiyak na mamamatay sila kapag umalis sila sa village. Kung hindi siya isang mataas na nilinang na tao, kailangang aminin ni Han Sanchen na kapag nawala sa kagubatan, isa lang talaga ang paraan para mamatay. Napatingin si Han Sanchen sa kakahuyan sa unahan. Ang kakahuyan sa direksyong ito ay ang pinakamakapal. Mula sa direksyong pananaw, madali itong mawala, kaya napakadelikado. Ngunit sa kabilang banda, nakakatulong din ito sa kanilang pagtatago. Sundan mo ako, yumuko si Han Sanchen at nagmamadaling bumaba, inakay ang babae at ang 2 masamang tao sa kagubatan. Sumunod din ang mga humahabol sa likod, pero bigla silang huminto. Boss, nakapasok na sila sa gubat, mahinang sabi ng isang subordinate. Bahagyang ngumiti ang pinuno at sinabing ng uuyam, "Fuck, akala ko may pupuntahan itong mga lalaki, pero sa huli, hindi ba't itinapon lang nila ang sarili nila sa bitag?" Tama na, once na umalis na tayo sa village na ito, that's our sphere of influence. Napakatanga ng mga taong ito. Sinubukan naming manghuli ng isang tupa at patayin ito, ngunit ang tupa ay kumawala at tumakas. Who knows? Ang tupa ay tumalikod at tumama sa aming talam ng kutsilyo. Kung alam ko lang kanina, hindi na natin siya hinahabol ng ganito kabilis. Isang grupo ng mga tao ang ngumiti ng nakakahiya. Oo, ang kanilang saklaw ng impluwensya ay halos lahat sa kagubatan, mas marami sila doon. Nakakatuwa lang na pumasok dito ang grupo ng mga walang ingat na tao. Okay, hindi na kailangang maghabol ng ganoon kamadali, gayunpaman. Ang mga taong ito ay naghamon sa mga patakaran, kaya kinakailangan upang mahuli sila, kung hindi, saan pupunta ang mukha mo at ako? Malamig na sabi ng pinuno, malakas niyang sinabi, agad na ipasa ang utos at mabilis na magtipon ang lahat sa lugar na ito. Kami, kahit maghukay kami ng 3 talampakan sa lupa, kailangan pa rin nating hulihin ang mga taong ito. Oo. Pagkatapos tumakbo sa kagubatan para sa kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal, isang grupo ng 5 tao sa wakas ay natagpuan ang isang malaki, halos tuyong ilog na kalaliman sa isang medyo malago na kagubatan at tumigil. Ang mga pampang sa magkabilang gilid ng ilog ay napakakitid, 100 metro ang haba, at ang ilog na hindi tumitigil sa pag-agos sa gitna at lumiit na sa isang batis ay paikot-ikot. Sa ganitong klaseng lugar, bagamat madaling makita ng mga tao ang ilalim ng ilog sa isang sulyap, sa totoo lang madali itong magtago kung maglalakad ka malapit sa dalampasigan, kaya medyo ligtas ito, kaya naman huminto ang 5 tao at nagplanong pansamantalang magpahinga. Pagkaupo ni Han Sanchen, nagmamadaling tumingin si Xiaono sa paligid Han Sanchen, talagang nag-aalala siya na si Han Sanchen ay nasugatan, tutal halos umasa sa sarili si Han Sanchen para makayanan ang nakamamatay na suntok ng kalaban. Huwag mong sabihing maikli ang mata ng alipin, tutal mas malaki pa sa kabayo ang payat na kamelyo ni Han Sanchen. Ano ba, nakatingin ka sakin? Mahinang tumawa si Han Sanchen. Mr. Han, are you really okay? Nag-aalalang tanong ni Xiaono. Ang tagal na nating tumakas, kung may nangyari na, di ba? Don't worry, although medyo may kaya ang mga yan, hindi rin naman ako masama. Nakangiting sabi ni Han Sanchen. Kung hindi dahil sa pagpapagamot ng binibini ko, kakayanin ba niya? In the final analysis, that's my lady's power. Hindi natuwa ang babae sa gilid ng marinig ito, at mayabang nangumuso. Although tumulong ka sa treatment, alam nating lahat na hindi trivial ang atake ng kalaban, unless master mismo si Mr. Han, imposibleng direktang makatanggap ng atake ng kalaban sa ganoong paraan,
Matapat na sagot ni Xiaono. Galit ang babae. You see, these are ignorant country women, they obviously relied on me to win, but they insist on saying that they are troublesome. Matapos maghintay ng mahabang panahon, nakahanap siya ng dahilan para lumaban. Hindi nag-abalang makipagtalo sa kanya si Han Sanchen, at wala siya sa mood makipagtalo sa kanya, nakatingin sa maliit na alipin, tinapik siya ni Han Sanchen sa balikat at sinabing, kung kagatin ka ng aso, hindi na kailangang kagatin siya pabalik, alam mo ba? Ang nakapalibot na kapaligiran ay isang angkop na lugar para sa pagtatagupan samantala, may mga bangko sa magkabilang panig at napakataas ng mga ito, may mga punong paalang na tumutubo sa mga pampang, kung tatayo ka sa kanila at titingin sa ibaba, talagang mahirap makita sila malapit sa bangko. Xiaono, you should know those people, ano sa tingin mo ang ginagawa nila? Tanong ni Han Sanchen. Mr. Han, marami sila, at nang umalis kami sa nayon, pumasok kami sa teritoryo nila. Naniniwala akong hinding-hindi sila susuko hanggat hindi nila tayo nahuhuli, kaya sa tingin ko, kailangan na nilang magpadala ng mga tao para subukang palibutan ang kagubatan, at pumunta sa amin. It makes sense, so may plano ka ba? Tanong ni Han Sanchen sa kanya, una dahil naiintindihan niya ang lugar na ito, at pangalawa dahil gusto niyang makita kung ano ang iniisip ng mga normal na tao, at ito ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito. Tumanggaw si Xiaono at sinabing, hindi ko rin alam, pero bagamat hindi madaling matagpuan dito, napakadelikado pa rin kung may lumipad sa ere at dumaan dito, so, what I mean is, ano ang hinahanap natin dito sa ilalim? Itago mo sa butas o kung anuman, para at least hindi madaling hanapin. Sa tabi ko, narinig ng babae ang usapan ng dalawa at hindi napigil ang magkibit balikat at madiin na sinabi, hey, you can follow the instructions of a village woman to avoid the enemy's pursuit, you can see how good some people are, well, that's it, I have the nerve not to admit that I am the one who won the victory, so funny. Haha, iyan ay, ang dalawang masamang tao ay nag-echo sa oras. Wala talagang imak si Han Sanchen, pero tinatamad siyang kausapin ang mga ito. Sinulyapan ni Han Sanchen si Xiaono, at pagkatapos ay tumingin sa paligid. Actually, ang pinakamagandang taguan ay nasa ilalim ng bato sa harap, hindi komportable para sa atin na pumunta ng masyadong malayo. Kung tutuusin, hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa labas, ano ang nangyayari sa ilalim ng bato. Ang lubak ay katulad din ng Shandong, dito muna tayo magpahinga, ano sa tingin mo? Mr. Han, nakikinig ako sa'yo, kailangan lang nating magtago hanggang dilim, at pagkatapos ay makakabalik na tayo sa nayon. Okay, tapos pumunta ka na doon at magayos, at kukunin ko na ang mga kailangan natin para mabuhay. Mga bagay na kailangan mo sa buhay. Kakaibang tumingin si Xiaono kay Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen pero wala siyang sinabi, ngumiti siya kay Xiaono, pagkatapos ay pinandilatan niya. Ang babae sa likod, sumenyas na hindi sila lumayo sa mga gangster. Sa loob lamang ng ilang minuto ay tuluyan na siyang naglaho sa kakahuyan. Nang makita ito, hindi napigilan ng babae ang sumulyap sa alipin at ngumiti, lahat ng tao ay napunta na sa tamad, bakit hindi ka magmadali at gumawa ng isang bagay? Let's go find our place, pagkasabi niyon ay sinugod niya ang dalawang katabi niya, pagkatapos kamandat ang masamang lalaki ay pinalibot niya ang mga ito sa paligid. Kalahating oras ang lumipas, at ilang tao ang gumawa ng pansamantalang pugad sa may gilid sa tabi ng bato. Natatakpan ito ng mga bato sa isang gilid at pinoprotektahan ng malukong hugis sa baybayin sa kabilang banda. Bagamat medyo mababa ang temperatura sa tabi ng tubig, may tunog ng tubig ng tao, mga aktibidad, at ang kuweba ay medyo nakatago, na ang pinakamagandang lugar ay. Bumalik din si Han Sanchen, hawak ang ilang mga tuyong puno sa kanyang mga braso. Han, anong ginagawa mo sa mga ito? Nagulat ang munting alipin, ngunit tinulungan pa rin si Han Sanchen na isa-isang ibalik ang kahoy na panggatong sa maliit na butas. Nasaan ang tatlong nakakainis na espiritong iyon? Sa tabi nito, turo ni Xiaono, at laminggalinga si Han Sanchen sa paligid, hindi kalayuan sa gilid, may maliit na butas na nakaurong, at ang tatlong taong nakakainis ay naroon. Tumanggaw si Sanchen, isa-isang inayos ng maayos ang mga tuyong puno, at pasimpleng gumawa ng kama. Mr. Han,
Ang galing mo talaga, parang hindi tumakas ang ginagawa mo, pero more like enjoying life here, nakaupo sa bagong kama, hindi mapigilan ni Xiaono na purihin si Han Sanchen. Ano ba ang laki nito? Kuya Ero, kuha ka na din. Umikot ang mata ng babae at inutusan ang dalawang masamang tao. Masyadong tamad si Han Sanchen na bigyang pansin siya, hindi pinansin ang kanyang pag-iral, pumitas ng ilang bato, at gumawa ng kalan. Han Sanchen pagkatapos ay pumunta sa batis at nakahuli ng ilang isda. Sa totoo lang, pagkatapos ng mahabang paghihirap, nagugutom na si Han Sanchen. Bukod dito, sa pagtingin sa hitsura ni Xiaono, alam ni Han Sanchen na siya ay nagugutom din, kaya kailangan niyang kumain kung kailan niya dapat. Pagkatapos ng 10 minuto, ang isda ay ganap na inihaw, at isang malakas na aroma ang agad na kumalat sa buong pasukan ng kuweba. Wow, Mr. Han, ang bango naman, hindi napigilan ng alipin na namamahala sa pagpapaypay. Sa halip na mag-ihaw ng isda sa tradisyonal na paraan, pinili ni Han Sanchen ang isang paraan na katulad ng sa manok ng pulubi, binabalot ang isda sa mga dahon at pagkatapos ay binalot ito sa lupa. Kapag halos maluto na, tanggalin ang panlabas na lupa at dahon, bigla na lang tatamaan ka ng bango ng isda. Si Han Sanchen ay nagbigay ng isang piraso ng isda sa alipin at ang iba ay kinain ng mag-isa. Ang sarap, Mr. Han, bakit ang sarap nitong isda? Bagamat walang pampalasa, masisiguro ng paraan ng pag-ihaw na ito ang sarap ng isda. Iniisip din ito ni Han Sanchen kaya naman freshness ang gamit niya para makabawi sa lasa, pagkukulang. Ngumiti si Han Sanchen at tumingin ng diretsyo sa 3 tao sa tapat. Sa oras na ito, lahat ng 3 tao ay nakatitig sa inihaw na isda sa kanilang mga kamay, lumulunok ng kanilang laway. Buong gabi din silang hindi kumakain, at sa sobrang konsumo ay gutom na gutom silang 3. Ngayong nag-iiho ng isda si Han Sanchen, paano natin mapipigilan silang 3 na suran siya? Ako, manghuhuli ako ng isda. Sinulyapan ni Lu Shen ang kanyang kapatid na babae, lumunok ng husto, at pagkatapos ay pumunta upang manghuli ng isda. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!